Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapunto sa nakasubaybay dito sa ating programa sa Punto por Punto. At ngayong pagkakataong ito may tatalakayin po tayong video. Ito ay naging talakayan ko dati kasi dati habang ako yung nag edit bigla-biglang may tumatawag sa atin sa messenger, mga group chats, group calls, at tayo isinasali nila. Ngayon, sa hindi inaasahang paraan, ang nakausap ko, member ng Aglipayan. Ano ba yung Aglipayan? Yung Filipinista. Iglesia Filipiniana Independiente. No? May nakatalakay na akong member ng Aglipayan. At ang napag-usapan namin patungkol sa woman priest. Kasi kamakailan lang, naging matunog sa social media, lalo na doon sa Rated K ba yun o Jessica Soho, yung in-interview na dumadaming woman priest, babaeng pare. Woman priest, no? Dumadami. Di ko alam kung agin bang madre o babae. Ngayon, nakatalakayin ko ito sa group call. Itong mangyayaring talakay na masasaksihan po ninyo, ito po ay nasa wikang Bisaya. Pero hanggat maaari, subukan ko pong ipaliwanag. Yan ang ating panoorin dito lamang sa Punto por Punto. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang teaching karon sa mong church is from the Old Catholic Union of Outreach. Awa ko kabalo ng inyong Old Catholic kaysa kung nahibaluan, ang Aglipay nag-communion mga bata nga walay first communion. Ngayon, pinag-uusapan namin dito, sabi niya kasi yung Aglipayan daw, yung kanilang teaching daw is may pinaghalong Protestantism at Catholicity. At nagmula pa sa 1st century. Ngayon sabi ko, dito totoo yan. Dahil sa Aglipayan, iba sa Katoliko. Sa Katoliko, pagdating sa communion, dadaan muna ng first communion ng bata. Samantalang sa kanila, walang first communion kahit 1-year-old pinatatanggap ng ostiya. Oh. Malaki ba kakaiba yun? Sakto sa'yo. Wala. Pero wala diretso. Ang kunsari mong communion day pasabot. Di ba sa Katoliko kay mukadawat og communion ng mga bata, kinalang sa muagi first communion. Sa inyo ay una na ba? Unsa nang first communion? First communion kanang na seminar una sa mga bata, munay panahon nga mga bata tapokon sa kasagara may tabo na siya grade 3. Tapokon sila, seminaron siya sa kanang obispo. Inuman munay lang first time makadawat sila og kalawat. Dili pwede nga makadawat og kalawat ang bata nga wala moagi og first communion, mo na ang sa Katoliko. Nya kumingo mo karon nasunod mo sa Old Catholic, dapat unta wala mo nag-communion og kanang kanang wala pa kagig first communion. Or sa inyo, masking bata pwede mo kalawat, kanang bata nga 3 years old pwede nyo padawat og kalawat. Oh. Tiyaw mo na sa mo dilingon na. So ayaw ing na bro nga Old Catholic ang inyuhang paagi kay never natabo sa Old Catholic nga nagpa-communion og wala pa first communion.
Ayaw kog ingna nga Old Catholic ang inyuhang paagi. Usa pa, sa Katoliko never nahitabo nga magkandak og pari nga babaye. Oh. Unya sa inyuha naamoy mga pari nga babaye. Part na siya sa Usay Anglican. part, o di mo kabasa ng gingon ni Apostol Pablo nga panahon sa pagsimba dili siya musugot nga ang babae manudlo sa mga lalaki. Si panahon, aman pagsimba ni mo, be, basahin Ay, ako pagsimba. Wala ka nakabasa na. Di mo na siya wala may giingon pagsimba. Be, tatanabe, unang Timoteo 2 mo siguro na, unang Timoteo 2:9 mo siguro na. Diyan lang ha, kung saan double check ha. Oh, Aman, be? may tungkol sa pagsimba. Ang title pa lang sa unang Timoteo 2, Mga Pahimangno Bahin sa Pagsimba. Tanawin mo may balita Biblia. Ang title sa unang Timoteo 2, Mga Pahimangno Bahin sa Pagsimba. Pusa, una sa tanan, awhagon ko, yun lang ha. Una sa tanan, awhagon ko, kamo sa pag-ampo. Kajot lang, bro. Ono Timoteo. 2, tanawan title lang na sa mamayang balita Biblia. Tanawan title. Si title dia. Okay, oh. Si title. Mga paimangno bahin sa pagsimba. Okay. Pagsimba ha. Busa, una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tawo. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan, pasalamati siya. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari o ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay og malinawong kinabuhi. Ingon dire, maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanan tawo og may balos ka matuoran. Kaya may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang nagiusa sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Kristo Hesus. Itugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanan tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon. Mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostolo matutudlo ngadto sa mga dili Hudiyo aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo og kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga anas tanan dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Buot sa bako nga ang mga babae magmaligdong o magtinarong sa ilang pagpamisti. Kinahanglan dili sila magpalabig dayandayan sa buhok o magdayandayan og mga bulawan o mga perlas o maggamit og mga mahal ng mga sapot. Inunua magbuhat sila maayo nga mooy angay sa mga babae nga nagpaila nga Dios nun. Kinahanglan ang mga babae makakaton pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako mutugot nga ang mga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon nga maghilom sila. Kay si Adan mao ang unang gihimo og gisunod si Eva. Sa ato pa sa pahimangno bahin sa pagsimba, bro, pahimangno bahin sa pagsimba, bro. Dili mo tugot si Apostol Pablo nga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki. Ay naunsa man ang inyong nga. Ha? Taman 15. 15, okay. Og dili si Adan ang unang ang nalimbungan kundi ang babae og siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang babae maluwas pinaagi sa pagpanganak. Kung magpadayon siya sa pagtuo og paghigugma og sa pagkabalaan inubanan sa kaligdong sa pamigipangita nimo. Unsa man ang imong supak ana, bro? Nga ang babae. Ha? Sumatod ba nimo ang babae dili angay magtudlo sa iglesia? Dili ako giingon si Apostol Pablo magiingon, dili ako mutugot nga mga babae magtudlo. Kaklaro ana? Nakasupak man bro, wala. Unsa man panahon sa pagsimba? Wagi may nakasupak ana, bro. Kaya panahon sa among pagsimba, wagi bayi manudlo. Okay. Inyo ha manudlo yung pare mo humiligod na natural. Muhumiligod na. Panahon sa kanang kwan, ebanghelyo. Muhumiligod ng pare. Nya inyong pare babae. Din magtudlo na siya. Unya, mutambag pag yun na, mumando, gina. Langan di mo mamino sa pare. Sa Dusuan, bro. Sa Dusuan. Napo ba ang Dusuan? Pagsimba din ang Dusuan. Basa ka. De, pasambi ba ng Dusuan? Bisa na, tanan naman. Ay, klaruhan na mo ha. Ay, kudara sa out of context ni mo.
Dito naman sa baging ito, nabilaukan yung katalakayan kung ano aglipayan. Kasi hindi niya alam na mahigpit na pinagbabawal, lalo na sa pagsimba, yung babae ang magtuturo. Ngayon nabasa na, biglang tumunong sa ikalawang Juan. Ikalawang Juan. Okay, so sinabi ko sa kanya na ikalawang Juan ba, tumutukoy ba sa pagsimba, sa pagsamba? Kasi yung ating binasa sa 1 Timoteo 2, patungkol sa pagsamba yon. Bawal ang babae magturo. O, bawal ang babae magturo. Unang Timoteo Kapitulo 2, 2:12. Sabi ganito, hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Sa kanila, pinapayagan nilang magturo, salungat sa turo ni Pablo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Galatia 1:8, kahit kami man o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibanghelyo na iba si pinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Parusahan talaga. Ito naman ang kanilang ginagawa, yun namang salungat sa turo ni Pablo na bawal ang babae magturo sa araw ng pagsamba. So, ang sa akin lang naman is, yun ang aming natapik. Kaya yun ang tinalakay ko. Dili mo na out of context. O sige, sana, 2:1. Sana, 2:1. Ako mismo, kinaugalingon ng Pablo mo ng lisan. Sa to, 2:1. Uno-uno. Uno. Wala may giingon diri nga mahitungod sa pagsimba. No? Mamutbot na buga. Gina, wala na giingon diri mahitungod sa pagsimba. Ayaw, waging mo pamotbot. Wala giisgutan diya bro, mahitungod sa pagsimba. Unya ka ng Ang akong gibasa mga pahimangno bahin sa pagsimba. Kana mo imong gubon kung musupa ka. Mo lagi pahimangno bahin sa pagsimba. Bahin sa pagsimba, ang babae di siya musugod nga magtudlo. Ngano yung pare manudlo mo na? Yung babae nga pare. Alam nga ako lang kaugalingon ba? Kung kaugalingon, patakakala akong kaugalingon. Dili ako. Basahan gingon sa 12, dili ako motugot. Dili ako mutugot. Kalog isa may, di ba, giingon sa Mateo 18:18, bisag unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot ko usab sa langit. Og bisag unsa nga inyong idili sa yuta, idili ko usab sa langit. Nya kay gidili man ni Apostol Pablo dinhi sa yuta para sa matuod nga iglesia nga ang babae manudlo. Sa to pa wala na tugutin ni Kristo. Kaya ano ninyo bubutan mo ninyo? Kinsa may giignan ana? Pablo or si Pedro? Ay, noon sa man ka. Sila tanan. 18. Oy, 18 bro. Ayaw pagpalusot. Mateo 18 akong giingon. Dito naman, ang dahilan niya dito, si Apostol Pablo daw, gumawa ng utos kanya-kanya lang. Sarili lang niya. Ibig sabihin, tumututo na siya kay Pablo dito. Ang ginamit niyang salita, yun nasa 2:12, hindi ko pinapayagan. Hindi ko. Sabi ko sa kanya, si Pablo kabilang sa mga apostol. Si Kristo nagturo sa Mateo 18:18 na anuman ang inyong ipagbawal sa lupa ay pagbabawal ko sa langit. Ito, pinagbawal ni Pablo, kaya may pahintulot yan ni Kristo na ipagbawal yan. Sabi naman ni nitong katalakayan ko, sabi niya, sino bang kausap doon? Si Pablo o si Pedro? Anong pinapalitaw niya? Salungat si Pablo kay Pedro? O nang aangkin lang ng authority si Pablo? Yun ang tinuturo niya? Yun ang tinutukoy niya? Palpak yan. Hindi lang naka-refer sa mga apostoles yun. Naka-refer din yun sa mga successor ng mga apostoles. Kasama na si Pablo. Dahil si Pablo naman, hindi naman siya successor, kundi si Kristo mismo ang pumili kay Apostol Pablo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 14:37, ang sabi ni Pablo,
Kung inaakala nino man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Tapos sasabihin niya ngayon na, huwag kilalanin ang authority ni Pablo. Doon siya nagkakamali. Ano kanya ikakabagsa sa talakayang ito? Tuloy natin. 18. Sila Kung nga mga gitugyanan sa iglesia. Sila nga mga gitugyanan sa iglesia ang gitagago otoridad nga bisag unsa nga ilang plural, dili na singular. Plural na. Taka lang kadyag. Singular, plural na. Bisag unsa nga inyong idili dinhi sa yuta, idili ko usab sa langit. Unya gidili man si Apostol Pablo dinhi sa yuta nga ang babae magtudlo panahon sa pagsimba. Unsa man ang gihimo sa inyo mga pare nga babae? Wala mga siya kay Kapsay Pablo man na. Unang Korinto 14:37. Atong basahon na. Unsay giingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14:37 ingon siya, kung may nagunahuna nga siya mensahero sa Dios, ikaw ba nagunahuna ka nga mensahero ka? O may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan ilhon niya nga ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo. So ang iyang mga gisulat sugo sa Ginoo. Ang unang Timoteo nga akong gibasa karon pahinungod sa pagsimba, pahimangno may tungod sa pagsimba, sulat ni Apostol Pablo sugo sa Ginoo. Unsa iyang gisulat? Dili siya mutugot nga ang babae panahon sa pagsimba manudlo. Ngano mo insist man ka? Ngano magpagahi-gahi man ka nga gibutyag raman ako nimo kung sa gitudlo sa mga apostol. Ngano mga tarungan pa man ka? Wala man na kay mismo kang San Pedro nagingon lisod sabton yang mga sinulat. Inya kamo inyong gisabot na basta-basta. Lisod sabton yang sinulat nga gituis sa mga walay alamag. Inyo man ang gituis siyang sulat. Uy, wala na nagituis oy. Ay, giingon bitaw siya nga dili siya mutugot nga babae magtudlo panahon sa pagsimba. Inyo na nung gitugot. Unsay lugar ako? Inyo ang gituis. Ako nang tugutan. Ay, dili. Ako ang giingon. Ang tarungan pa jud ka. Ay na pala tarungan diya. Sakpan ni sa pana nimo ay. Sisakpan. Ako dili ako motugot. Dili ako mutugot. Ingon si Kristo bisag unsa nga ilang idili dinhi sa yuta, idili sa bikso sa langit. Kinsa may gigna na nas Pablo na. Apil ang mga apostol sila nga gadumala sa iglesia kay muna ilahang trabaho. Una ilahang trabaho magdumala sa iglesia. Bisag unsa nga ilang idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit. Sila nga gadumala sa iglesia kay ang giingnan ni Kristo diha ang nagdumala sa iglesia. Ang iyahang binlan sa iglesia. Usa si Apostol Pablo nga nagdumala sa iglesia. Naa siya'y otoridad sa pagdili o sa pagtugot. Unya, gidili man niya. Gidili man niya. Kanang ikaduang sulat ni ikaduang Juan, Kapitulo 1, padulong sa 3. Unsa man siya? Dili man ni siya panahon sa pagsimba. Greetings man ni. Ay, greetings ni. Dili ni panahon sa pagsimba. Greetings ni. Patakara ka na istorya. Ikaw na say basa. Gikan sa Pangulo. Ana? Gikan sa Pangulo. Alang sa pinili nga ginang og sa iyang mga anak nga akong gimahal. Og gimahal usab sa tanan nga nasayod sa kamatuoran. Kaya niya man kanato ang kamatuoran mo pabiling kini kanato hangtod sa kahanturan. Ang Dios nga amahan og ang iyang anak nga si Jesucristo maghatag kanato grasya, kaluoy ug kalinaw dihas kamatuoran ug sa gugma. Nya na ba nagingon diri nga panahon sa pagsimba gitugutan ang babae magtudlo? Pinili nga ginang. Kanang ginang babae kana. Di na Yes bro, naagi mga pinili nga naagi mga pinili nga ginang sama ni Santa Maria ba? Ni Santa Maria pinili to nga ginang. Si Elizabeth pinili to nga ginang. Pero panahon sa pagsimba wala sila'y pagtugot nga magtudlo sa mga lalaki. Panahon sa pagsimba. Ang inyong gihimo panahon gyud sa pagsimba. Unsa man mo?
O kung sa gisulti sa mga apostol, gituis ninyo. Kung sa giingon ni Pablo sa Galacia 1:8, bisa pag anghel nga munaw gikan sa langit nga magtudlo kaninyo og sukwahi sa mong gitudlo, ipatunglo. Angay panunglohon mo tanan. Pero dili ako. Ang Amo matod tanan sa- kaya nga naman. Ingon man Dili dito. ako. Si bisan kinsa nga manudlo kaninyong sukwahi sa among gitudlo, ipatunglo. Oo nya, nagsugdag tudlo mong sukwahi sa gitudlo. Kino siya nga di siya musugot nga babae manudlo. Inyo yung gitugutan. Nya dili man kang San Pablo Romana. Lisod Kasi po ka San kayo, Pablo imo- Ramana. Ingon San Pablo, tanan niyang sulat, sugo sa Ginoo. Dili lagi siya Ay, matugo. magtuman na pod. Magtuman. Ingon siya, Dili- balik ko na kong basa nga. Basahan ng unang Korinto 14:37. Basaha. 1 Corinto 14:37. Ano, basa naman ako nila. Lahat sa atong basahon na. Hindi, basaha. Sige daw, basaha daw. Kung may una-una nga siya mensahero sa Dios o may hiyas nga espirituhanon kinahanglan ilaw niya ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo. Pangutana, kato kung gibasa sa unang Timoteo 2:11, kinsay nagsulat adto? Pablo, Kinsay nagsugo niya? ang Dios. Ang Diyos. Supako ninyo inyong uyunan. Upa ko siyang kinaugalingon nga Supakon ba ninyo o inyong uyunan? Supako na ko ang iyang dili ako. Di ba? Di ba kaning ikaw na iniingon nga si Pablo nagsulat sugo sa Ginoo. Kaya sugo man na sa Ginoo inyong supakon inyong uyunan. Dili ako lagi. Di Supako tubaga na ko ba ng dili tubaga? ako. Inyo ba nang supakon ang sugo sa Ginoo nga gisulat ni Pablo o inyong uyunan? Kung mayon kag ako ng supako. Di, ang gisugo inyo na ba? ko, mga Inyo. pinili nga sulat si San Inyo. Pablo diya. Inyo Di man bang tanan- supakon? Bro, ayaw pag binugo. Plural akong pangutana. Wala, Inyo comment na. bang supakon? Comment na ka. Bro, plural ako pangutana bro ha. Inyo bang supakon ang sugo Dili. sa Ginoo nga gisulat ni Dili ko Pablo? masupak. O Dili ko inyong masupak. uyunan? Kung ang sugo sa Dios dili ko masupak. Apan kung kang Pablo Ay, nga nako, kinaugalingon, supak ko. Bro, ingon, ikaw nagabasa mismo sa unang Korinto 14:37. Tanan nga iyang gisulat sugo sa Ginoo. Sa to pa, Hindi ang man- sugo sa Ginoo, gisulat ni Pablo. Ang katukong gibasa nga dili siya motugot nga ang babae magtudlo panahon sa pagsimba, ang Ginoo may nagsugo adto, gisulat ni Pablo, gipahibalo sa mga Kristiyano. Ang pangutana, kanang sugo sa Ginoo nga gisulat ni Pablo, inyo ba nang supakon o inyong uyunan? Dili ko mosupak sa gisugo sa Ginoo nga gisulat ni Pablo. Apan, nayapan ha. Si Apan, Ang kanang pagsulat sa 12, iako, ang term nga ako, iyan ang kinaugalingon. dili na ako. ginakinaogalingon kay sugo lagi sa Ginoo yang gisulat porbida jud kani mo ay. Ayaw pagsirat ay mo huna ba? Abi ninyo no, mo ni hinungdangan no ang mga sulpot dili mo tubo. Kay magpasirado sa huna-huna. Ayaw sirat So- inyong huna-huna, abri ha. So matod na to, ang tanang sulat ni San Pablo, wala ninyo gisupak? Ay naunsa. Bro, ang ako pangutana kani may tungod sa pagsimba. Kani may tungod sa pagsimba. Ayaw Dili paglikoy. Bro, ayaw kog dala sa Di mo na layo nga likoy. isyo. Ayaw Di mo kog na dala likoy. Di mo sa na layo nga isyo. Ari ta mag-focus sa atong gilalisan karon. Ayaw kog dala sa layo. Dili Ayaw man kog diya gilansang ang kasulatan ni Bro, San ayaw Pablo. kog Ano ba dala ang sa sulat ni San layo. Pablo? Ang akong kuan dire kaning sugo sa Ginoo nga gisulat ni Pablo nga dili siya motugot nga ang babae magtudlo inyo baning uyunan o inyong supakon ganiya ra ko nang utana ana. Kung ako magasupak, kana siya, supak niya na. Di na siya ka San Supak Pablo mo. na. O, ingon si Apostol Pablo, si bisan kinsa, Galacia 1:8, si bisan kinsa nga manudlo, nga sukwahi sa ilang gitudlo, ipatonglo. Maayo panunglohon mo tanan.
Nya, Dili nakareklamo. siya. Kay mismo na ay gitudlo ang apostol eh. Asa man mabasa? Pinili. Asa sa Biblia mabasa nga panahon sa pagsimba gitugot sa mga apostol nga ang babae magtudlo. Unuhuan. Ay, Walay Second giingon sa unong Juan nga panahon sa pagsimba gitugot ang babae magtudlo. Walay giingon diha. unsa man ang pangulo day? Unsa man ang mga pangulo sa imo day? Lisod pagkayo. Wala lagi giingon diha, ayo lagi pag private interpret. Di ka mo sa Private dili interpret mo salir nako ang imong private interpretation. Wala kay mabasa. Wala Dili kay ikaw mabasa. Ah, sige, asa nga bersikulo sa unang Juan, bet tanda panahon pagsimba ni. Ikaduhang Juan. Walay giingon sa ikaduhang Juan nga panahon sa pagsimba gitugutan ang babae magtudlo. Wala. Pero kani siya pagpili ni nga pangulo. Bro, daghang pinili nga ginang si Maria, pinili nga ginang si Elizabeth, pinili nga ginang si Lydia, pinili nga ginang, pero wala na magkahulugan nga gitugutan sila manudlo panahon sa pagsimba. Ayaw pag private interpret kay dili na musalir nako. Dili na private interpret. Sige, kinsa, sige, hindi man ka private interpret ha. Kinsa nga Bible scholar nag-approve sa imong gisulti karon nga kaning 2 Juan panahon ni sa pagsimba gitugutan ang babae manudlo. Kinsa nga Bible scholar nagsuporta nimo ana? Ako wala ko kailangan sa kwan. Tanawa di ka tumutumo lagi ka. Tiyaw Sila na. tumutumoy. Ang Anglican community. Kinsa man, mismo. sige ita. Kinsa man nga church father ang nagsulti nga ang 2 Juan nagkahulugan nga ang babae gitugutan manudlo panahon sa pagsimba. Kinsa man? Si Juan mismo. Wala lagi giingon lagi dire. Purbida. Kakaro kay si Kanjan. Bro, ayaw pag binugo bro kay di ko madala ni mo ana bro. Dili. Di ko madala ni mo Makita ana ang bro. imong batasan. Dili na Sa mo, tinuod, di na mo salir na ako na imong Comment, style bro. Kana imong likoy-likoy nimo nga di na mo salir na ako. Nikoy, oy. Hang Imo, bro, imo, naani mo ang burden of proof. Naani mo ang burden of proof ha? Ipagawas ang imong ebidensya nga ang 2 Juan nagpasabot nga panahon sa pagsimba gitugutan ang mga piniling ginang manudlo sa simbahan. Kana ipagawas mo ebidensya kay naani mo ang burden of proof dili ako mo problema na. Kinsa man day manudlo? Unsa man day waday katungod ang babae day manudlo sa Walay simbahan? katungod ang babae magtudlo sumala ni Apostol Pablo. Walay katungod panahon sa pagsimba. My God. Gawas na lang siguro kung dili pagsimba nang litan. Nagwali-wali lang ang mga kadalanan. Okay na, babae magtudlo diha panahon sa kanang magwali-wali sa kadalanan. Ate na may mga tapok mag-Bible study mo, babae manudlo. Okay ra siya, wala problema na. Pero nung ka panahon sa pagsimba, nga yung mga pari ninyo nga babae, idedan na sila manudlo kay panahon man na sa pagsimba. Pero Bible study ra mo inyo ha, mga balay-balay nga Bible study, why problema na. Pero panahon sa pagsimba mo guni inyong gihimo. Unsa Nya karon kaning pinili nga ginang imong hubad-hubarag kinaugalingon ra nimo, dili na madawat bro, argumentum contra factum non valid. An argument just contrary to the fact cannot be accepted. Mutuo lang ko sa imuhang pagsabot kung makapakita ka na kong Bible scholar o church fathers nga nagsulti nga panahon sa pagsimba gitugutan ang mga babae manudlo. Sa Anglican communion na siya na-adapt god. Nere, enang kondak, klaro naging ni Apostol Pablo, dili ko mutugot nga ang babae manudlo. Ninyo supak-supak ko na nga, iyang sulat, sugo sa Ginoo. Supak-supak ko ninyo. Di ay, putbot. Dili na siya support. Di supak, klaro na, dili ko mutugot. Inyo man gitugot. Kung napa sa San Pablo, ano, panglaparohon na mutanan. Nagdili siya mutugot, inyo nang gitugot. Kontradik mo. Kana mo sukwahe sa iyang gitudlo.
ang bisan kinsa nga magtutlo nga sukwahe sa among gitudlo ipatunglo kaklaro anang Galacia 1:8 ipatunglo. Let's kay kana imo Bible scholar man mga pangita gyud tao Natural na. kay ga-interpret manggug ka. Pangitaan ta kag Bible scholar kay nag-interpret ka. No, wala kan na kung wala ka ga-interpret, mabasa gyud dire sa bersikulo nga gitugutan panahon sa pagsimba ang bayan magtudlo, di ta ka pangitag Bible scholar kay mabasa man sa Biblia. Pero ikaw mo ga-interpret ng pinili nga ginang. Kanang pinili nga ginang imong gihubad-hubad, giinterpretahan Kini. nimo. Mo nang aron ko mo dawat sa imong interpretation, kinahanglan kang magpagawas og referensya nga mao gini kahulugan. Pero wala kay Tagaan, referensya may tagaan. pakita, imo lang yaw-yaw kapitulo baba Tagaan, bersikulo tagaan. laway. Di na mo saler. John Williamson, si Catherine R. Henderson, and Phyllis Tickle. Unsa man na? Kana sila. Unsa man na? John Williamson, Bible scholar, theologian, British theologian. John Williamson, giingon ba siya diha nga ang 2 Juan nagpasabot nga panahon sa pagsimba gitugutan ng babae magtudlo? Support woman ordination. Basaha daw niya. basaha daw sa giingon ni John Williamson nga ang 2 Juan balag in English basta mo'y sentido, mo'y context niya nga ang 2 Juan 1 nagkahulugan nga ang babae gitugutan nga magtudlo sa loob sa simbahan panahon sa pagsimba. Sige daw. Basaha daw. Basaha daw. Ano lang, kay tao yung mga ibangita. Ikuan sana ko yung mga libro. Sige, muna mo assignment nimo ha. Ipagawas na. Kinahanglan ang iyang gi-explain ang 2 Juan 1 to 3 nga imong gibasa. Then ang iyang konklusyon, ang buot pasabot ana nga panahon sa pagsimba gitugutan ang mga babae manudlo. Kinahanglan mo ni mabasa nimo picture ang whole page, isend sa ko atong basahon. Hindi na ikaw rin magbasa-basa din niya. Wala ta na napalang kay putlon unya. I-screenshot ang tibuok nga page. I-send sa kuha atong basahon. Ano makita yun ang kanya dog. Waba ka ng ilad. Ano lang ako imong tagal problema ikaw may nani mo ang burden of proof niya imong ipasa na ako. Di na mo saler. Ay, tagaan di ka. Sige, tagay ko. I-picture or i-screenshot ang the whole page, i-send sa ko Kinahanglan, ang gi-explain niya ang 2 Juan 1 to 3. Nga ang iyang conclusion, gitugot nga sa panahon sa pagsimba, ang babae magtudlo. Sige. Naliman ka, John Williamson versus Apostle Paul. Hala, kuyawa ba na. Pagawas na, John Williamson. Duhan na mo. John Williamson versus Apostle Paul. Duhan na mo. Kan lang. Yan. Slati din. Slati kuan. Tapos diha. Ano, bro, problema na nani mo bro ha. Di na ako na problema ha. Nani mo ang burden of proof. Nag-interpret ng ugagod. Kawasin mo. Wala pala kag-interpret. Dito ka pangitag Bible scholar. Amen. Lord ko panan. Nga naman na. Ako bitaw, di mo ko pata kag-interpret. Wala ko supporting Bible scholar. Dapat yung interpretation, supportado by Bible scholar para dili ka magawas nga private interpretation. Nalimang ka, pinili nga ginang, lahin na yung interpretation. Kada kag pinili nga ginang, pero wala gitugutan na magtudlo. Wala kay gingong galing nga nanudlo sila.
Ato pag-ingon ni Santa Maria, buhata ang tanan nga iyang isulti kaninyo. O dili man to kuan. Di man to panahon sa pagsimba. Panahon to sa kasal. Oh. Dako kay na problema yung mga Pilipinista, ano yun nang gitugot babae babae magpare. Ikaw alima mo ka pa sa una, babae wag yun na nagpare sukat ng mga babae gikan pa sa una, senyor yun ang unang botho. Yan na bro. Muna imong kuha na, imong assignment ha. Tatay Rogelio, musta naman ka diha? Nara. Naanak ko no saman. Screenshot, i-send sa GCB akong basahon. Sige. Picture i-send sa GC. Akong basahon. EI ra ni siya, EI. AI. Lisod sa kayo, wala mo ko libro ni John Williamson. Na. Sige AI. Sa mo na nga AI gamit mo Meta, ChatGPT, CC. Mita AI. Saan mo na- Derek naman siya. Sa mo na nga AI Meta, ChatGPT o Meta. CC? Nara. Sa mo na nga AI? EI lagi sa Facebook, Messenger EI ba? Meta. Mita. Awa. Sige daw, kanang isend daw sa GC ang kuan daw. Ang kuan. Ang Nara, sining. sa GC. Nasa GC. Okay, tanaw na ko diri ha. Okay. John 1:1. John Williamson's interpretation of 2 John 1:1. Theological insights. Elect Lady. Williamson views Elect Lady as a symbolic representation of the church, emphasizing the community's spiritual election. Journal, Theological Studies, a collective reference. He argues that her children refers to the church members, highlighting the communal aspect. Number 3, truth and love. Williamson stresses the importance of truth and love in the Johannine community. Exegetical analysis, grammatical structure. Williamson examines the Greek grammar, noting the use of eklete or elect to emphasize the community's spiritual election. Historical context. He situates 2 John within the Johannine community struggles with Docetism and the importance of truth and love. Literary parallelism. Williamson compares 2 John 1:1 with 1 John 1:1 to 4, highlighting thematic connections. Publications. The Epistles of John, Mystery of Women, Journal of Theologies, Resources. Wa may gingon di libro nga panahon sa pagsimba gitugutan ang babae magtudlo. Sa imong pagsabot, kung literal siya, ang kanang spiritual elect ko, spiritual to na mo na panudlo sa panahon sa pagsimba. Kinsa ba di spiritual elect na sa inyo na. Ang pagkuan dili bro, kanang symbolic siya bro, symbolic. Nagrepresenta siya sa church. So dili siya nagrepresent sa physical nga lady. Wala siya nagrepresent sa physical nga babaye. Ang iyang representahan ang tibuok iglesia. Klaro si mong giyatago, elect lady. Williamson views elect lady as a symbolic. Symbolic siya, no? So, dili siya physical. Dili siya literal na babae. Symbolic siya, representation of the church. So, simbolo lang ang kanang pinili nga ginang elect lady, dili siya ingog babae nga literal, no? So, lahi ni siya nga context. Ang context di niya aning 2 John 1:1 nga elect lady is nahitungod di sa iglesia. So, lahi po kang Santa Maria Elizabeth, do mga elect sila nga ginang, pero dili sila magipasabot aning 2 John 1:1. Kay kani di siya di ay as a symbolic representation of the church. So, wala siya nag-refer sa physical nga babae nga nay ulo, nay kamot, nay tiil, mulakaw gabi, matulog og ana. Wala ingon ana. So, simboliko siya nga nagkahulugan iglesia, tibok iglesia gipasabot. So, diha ka nasipyat. Kay wala dili siya physical nga babae, samtang ang inyuhang pagsimba, physical nga babae gyud mismo ang magtudlo. Diri wa may ingon diri nga nanudlo.
Oy, si John Williamson, gi-allow siya sa woman ordained. Sa Anglican na siya nga Bible scholar. Bro, Isod po kay bro, ang Anglican bro, wa sila ba babae nga pari oy noon sa man ka. ang Anglican? Sure ka? Oh. Wala. Wala sila pare nga babae ang Anglican. Church daw sa tungod sa communion sa IFI Anglican, diyan naka-adapt ang IFI og woman priest, woman clergy. I-search na Anglican wala bay babae nga pare. Pataka rasad ka na. To. Okay, so mingo ta karon nga na mga babaeng pare ang Anglican. Unya asa man ning giingon, asa man dili ang mulink sa imuhang konteksto nimo karon nga ang John 1:1, ang 2 John 1:1 nag-refer ni siya sa physical lady. Say physical lady. Election lagi sa church. Kanang church dili election sa church. Dili election sa mga piniling katawhan nga babae. Dili, bro, ang pasabot na bro, para sa na Revelation 12 ba? Diba Revelation 12 ka ng babae gisgutan diha ang nagkahulugan man na siya iglesia sa Revelation 12 kanang gilutos nga babae diha nagkahulugan siya sa iglesia gilutos. So dili siya physical nga babae kundi simbolo siya sa church nga gilutos kanang sa Revelation 12. The same po na siya ani. So doon na spiritual election. Doon na So kanang Revelation 12 kung sa ecclesiological dili na si Mary. Di na si Maria. Ang verse 5 bro, mooy nag-refer ni Mama Mary. Ang verse 5. Unya ang babae Sa mga continuous nga verse nag-refer na sa church. Kaya ang church mo ay gilutos. Unya, di man pwede nga ang church mo ay mga anak sa ni Kristo. Kasi kisa may katugod sa iglesia, mas una man si Kristo sa iglesia, kaya siya may nagtukod sa iglesia. So, wala na nag-refer ni Mama Mary. Pero katong nanganak sa batang lalaki nga maghari, wala yung kita sa Mama Mary gyud. Nya kani imuhang gihatag sa kuha nga reference, sabta ra gud ako lugo ning i-Google Translate be para masabta nimo ha. Itagalog ko ni sa Google Translate. Yeah. Ato ning ipa Filipino. Isa ni siya. Ato isibuano para makasip kay saya man ka. Oh. Yung diri gilantaw ni Williamson, ang elect lady isip simbolo nga representasyon sa iglesia nga nagpasiugda sa espirituhanong piniliay sa komunidad. So kanang elect lady simbolo lagi na siya. Payong simbolo dili siya literal. Simbolo ba? Dili literal. E kung literal gali, physical lang nga babae. Og dili og imo nang basahon sa sikandan anak nanay anak diha na nga gib ang hisgutan. Ang mga anak kita, mga anak mo ta. Di ba na sa Revelation 12, ang babae ug ang iyang kaliwatan gikontrahan sa dragon? Oh, ang mga anak kita, ang mga sakop. Nya ang babae da nagrepresenta sa tibok iglesia. Unya, kung matod pa sa imo, kan babae nagrepresenta sa tibok iglesia nya Bro, dili ako nagsulti bro, ang imong referensya mismo. Ako itong gibisaya bito karon no, kung i-Google Translate to. Ingon dire, gilantaw ni Williamson ang elect lady isip simbolo nga representasyon sa simbahan. Simbolo ba? Symbolic representation. Pananglitan. Kita ka tong biting tumbaga nga gihimo ni Moises sa sa kamingawan. Atong biting tumbaga, symbolic representation to siya sa Ginoo. Pero wala nagpasabot nga ang Ginoo bitin. Physical nga bitin. Symbolic representation lamang siya. Di na rata mag-focus sa elect lady. Mo gina. Kay matod Dugay ka gits ni Moy. Ang elect lady nga imong gihatag sa kwa nga reference sa maglantaw ni Williamson, isa lamang siya ka simbolo nga representasyon
sa iglesia. Simbolo nga representasyon. Aron masabtan nimo ang symbolic representation, akong yata nga example ang biting tumbaga nga gibuhat sa kamingawan. Ang biting tumbaga mao to ang symbolic representation sa Dios nga mutabang nila nga mga napaakan sa bitin. Mututok lang sila sa biting tumbaga, maulian sila sa mga poison nga ning sulod silang lawas pinagi sa paak sa bitin. Pero wala na magpasabot nga ang Ginoo physical nga bitin. Gets nimo? Kako kasabot ko ana, naka-gets ko ana, pero kanang elect lady ba imong pasabot? Ay, ang elect lady lagi diri bro, sumasi mong referensya, nagsimbolo sa tibok iglesia. Mo lagi symbolize. Nagsimbolo. Kay nagsimbolo siya sa tibok iglesia, dili siya physical nga babae. Piniling ginang. Physical Mao na apil physical nga babae ana. Okay na Kung bro, wala piniling physical nga babae piniling na. ginang bro, piniling sama ng kuwan ba? Nasa ng kids, puro lalaki. Sama ng term nga kuwan ba? Ang iglesia sama ng term ba nga ang iglesia mao ang pangasawon sa ni Kristo ba ano ba? Ang iglesia mao ang iyang pangasawon. Oh, elect lady gyud. Elect lady mao ang pangasawon sa Ginoo. Ano siya iglesia? Kanang elect lady da sa 2 John 1:1 matod sa mong referensya, symbolic representation lang siya. Kaya symbolic representation siya, dili ka pwede mo deklara nga physical na siya nga sama sa inyong mga pare sa inyong simbahan nga mga babae, physical na siya. Pero ang babae dito sa elect lady, symbolical. Apil na sila. Ang babae apil na sila. Kay ang Dili tang lagi iglesia, bro, katauhan. dili lagi. Kay wala man pag-iingon. Bro, dili lagi bro, kay wala man pag-iingon diri bro sa 2 Juan 1:1 nga ang kaning kuan nanudlo sa panahon sa pagsimba, wa may giingon. Basaha sa kwan, sa taas man ang dosuhan ko, dili ra man diya magpilit ang usa ka bersikulo. Bro, ang imo mismong gikutlo nga Bible scholar wala milaban nimo, prangka lang nga pagkasulti no? Laban na elect lady symbolize to the spiritual election. Community spiritual election. Bro, community bro, ano man naa may iglesia panahon sa Kuanggod. Anang panahon na. Katong iglesia sa ilang, iglesia sa Kamingawan, moton Judaism, ang iglesia sa Kamingawan. Unya, katong kuan kat na siya elect lady, so dili siya mao tong usa nga iglesia, tong Kamingawan dili siya mao lahi ni siya nga iglesia. Mao ning iglesia nga gipili, elect lady, wala siya nagkahulugan og physical. Dili siya pwede i-refer ni Mama Mary. Dili siya pwede i-refer ni Santa Elizabeth. Dili siya pwede i-refer ni Lydia. Kay simboliko man siya. Sa to ba dili na tawo kundi mga tawo. Iglesia god. Mga tawo. Dili siya usa lang ka tawo. Unta bro nakasabot ka we imo ni referensya ha, imong referensya ni atong gi-analyze nato. Oh, kung salamat kay imong gi-send ako ang imong referensya, nasabta na to referensya kay kung ikaw ra mag-interpret, mahulog ta nagkuan matod nila ako dilangay. Ako dili ko inana kay ang woman ordination gialaw na ni John Williamson. Tabang na sa interpret nga na elect lady sulod sa iglesia. Gialaw ni John Williamson ang kuan. Oh, support siya sa woman ordination. Isa siya sa mga scholars. Ato asa ka na ni John Williamson ang mga babaeng ari. Kaya bisa pag iyang gisuportahan lagi ni bro, higa po na mo musibo sa imong gusto kay wala gyud na nagkuan. Dili. Si John Williamson bilang isang prominenteng membro ng Anglican Communion, kung ito ang tinutukoy mo ay hindi malinaw na kilala sa kasaysayan ng simbahan bilang isang tagapagsalita o taga-suporta para sa ordinasyon ng mga babaeng pare. Kung may particular kang John Williamson na tinutukoy, halimbawa isang leader sa simbahan o teologo, maaaring depende ito sa kanyang personal na paninindigan at sa konteksto ng panahon at lugar kung kailan siya naging aktibo.
Ang tinutukoy mo ay mas malawak na Anglican theological discourse. Maraming leader ng Anglican Communion, lalo na sa modernong panahon, ang sumuporta sa ordinasyon ng mga babae bilang pare. Gayunpaman, may iba rin na naghayag ng konserbatibong paninindigan laban dito, batay sa tradisyonal na interpretation ng Biblia at kaugalian ng simbahan. Kung mas partikular ang tanong tungkol sa kasalukuyang pananaw ni Williamson o kung ito ay tumutukoy sa isang kontemporaryong personalidad, maaaring kailangan ng mas tiyak na impormasyon o karagdagang pananaliksik upang sagutin na eksakto. So, ang gingon dire, kani si John Williamson, dili siya speaker, hindi siya tagapagsalita o taga-suporta para sa ordinasyon ng mga babaeng pare. So, kasi yung maging garong nga, Wala may gingon nga taga-suporta. basahon ako balik ha. Akong basahon balik ha. Isenda dire we, Ah, isenda sige, dire. sige, ako i-send ha para ka makakuan. Akong i-screenshot ni. Oh. Ako screenshot ni ha. Sige, akong dala. Ako tanawa di ha akong i-send ha. Ako i-send. Dala. Oh. Okay ha. Dala, ako nang i-send. Ngawa. Ayaw yung ikapipaste ang text. Ayaw nang inana picture. Ang text ikapipaste. Sige, ang text may copy-paste na ko. Sige. No probs. Okay. Copy. And then paste. Basa ha. Uy. Asa po yung bakante, hoy. Okay. Tara. Nara. Ah. Kini. Aha. Si John Williamson, isang prominenteng membro ng Anglican Communion, kung ito ang tinutukoy mo ay hindi malinaw na kilala sa kasaysayan ng simbahan bilang isang tagapagsalita o taga-suporta para sa ordinasyon ng mga babaeng pare. Klaro ana. So dili siya tagapagsalita o dili siya taga-suporta sa ordinasyon ng mga babaeng pare. Sa simbahan. Sa history of the church, dili siya clear nga supporter sa woman or Roman ordination. Sa ang imuha lang ani karon katong imong gisulti karon sukwahi na pud diha. Dili siya sukwahi kay mismo sa Dili sukwahi Sa mo sulat ni diha, John dili Williamson. siya tagapagsalita o dili siya taga-suporta. Klaro ang giingon diha. dili siya klaro, hindi malinaw, not Hindi clear. malinaw, dili siya klaro kasi sa ba dili gyud. Klaro, dili gyud kay dili man klaro kay kung klaro pa yun. Ibutan na klaro. Di man klaro. Ito ba, dili sure. Kung dili sure, di na, manigong right minus wrong. Kung sa ka pa na, sana ka lang anang kuhan, to the near 100, to the kanay, say nga na siya, no? It is also considered as no. Eh, di mo malinaw. So, it is also considered as no. Pero, kaning The Ministry of Woman, yung libro di ay, 1973. Mga nagyapos to niya lagi bro, kay ang iya halaging gayon lagi na bro. Bro, kanang symbolic representation lang ang elect lady. So kung sa pa mo mga libro ipagawa si mo diha, ang iyang pagsabot si elect lady is symbolic representation of the church. Dili siya physical o literal lady. Dili siya literal lady, dili siya physical lady. Kundi symbolic representation siya of the church. Sa to, di na siya tao nga usa lang katawo. Kundi nagrepresenta siya sa tibuok iglesia. Ang elect lady diha, di mo na pwede ipasabot nimo nga kanang inyohang mga pare babae elect lady pod na mo na gipasabot diha dili. Lahira di ay. So, wala lugar apel ang babae sa church, matod pa nimo? Bro, ingon ko, ang babae appeal sa church, pero wala sila tugote nga manudlo panahon sa pagsimba. Kung kana lagi, kita magbalik-balik manggod ta. Kung kana siya, ako dili mo tugot,
personal na ni San Pablo manggod. Hindi, bro, Dili ano na lang bro, mo- ano na lang bro, imuhan na lang ng iloom diha or inara si mo ha. Is either imo na lang iloom na imong kang kagalingon pangatarungan, ang kinaogalingon lang na ni Pablo o imong dawato naron na nimo, ang ako lang hangyo ani abriha imong hunahuna. Kay kung the more ka nga muligwat, the more nga nakita ang imong kasaypanan. Wala na ako, bro. Bahala ka, di ka hindi naman dawato na ingon ni Apostol Pablo, di mo takapugson. Pero, imong ligwat-ligwat di mo na si imo agad, di na takapugson. Kinsa mong kumupugos ni mo, God. Ako lang, pasabot na ko mo na iyang sulti. Kung para ni mo, sukwahay mas imong pag imong gibate, imong nakakarog. Iya raman ang kagalingon. O, imo na po na. Ito po tagapagson diha. Okay na siguro na, bro. Eh, mo, asa ko? Nasa ko yung bato ni Ray. Okay. Prepare po ko sa paniod to. Okay. Ako sa magkuhan sa ko dire. Pero na yapon sa tawag. Sige, salamat, bro, ha. Salamat. Okay. No Okay, problem. bye-bye ninyo tanan. Nalugi to, trying hard, no? Trying hard in taon siya, eh. So, nakotog ka, mapukaw yung una-una ito, no? Mapukaw yung una-una ito kay, grabe kito ba nga? Grabe kito, trigger yung chat ba, no? Oh, entang mapukaw yung una-una ito. Okay, salamat yung tanan. Oh, bye-bye.